Mga kababayan, kamusta po kayo? Ngayon lang ulit tayo nakapag-update sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng linggo, November 10, 2024, minomonitor po natin itong pagkilos ni Bagyong Nika, panibagong bagyo sa loob ng ating bansa na may international name na Toraji. And bago natin yan ipagpatuloy mga kaibigan at alamin ng track, lokasyon niya at yung mga lugar na posibleng maapektuhan, please importanteng i-like at i-subscribe po ninyo ang ating channel at pahit ng notification bell. Pakishare na rin po sa ating mga kaibigan, mga kakilala para alam din nila ang lagay po ng ating panahon. Mga kaibigan ko, mabilis pong nag-intensifies. Ito nga po si Bagyong Nika sa tropical storm mga kaibigan at inaasahan po na posible itong maging typhoon category bago po maglandfall sa Aurora sa araw po ng Lunes. So alamin muna natin mga kaibigan yung pinakalokasyon ng mata nito nga pong si Bagyong Nika. As of now mga kaibigan, or kaninang alas 2 ng madaling araw, ito ay may layong 755 kilometers east of Infanta Quezon at lumakas po sa 75 kilometers per hour ang kanyang hangin. Tropical storm category pa rin mga kaibigan. Ang kilos naman niya pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating naman po mga kaibigan ng alas 2 ng hapon ay mas lalapit ito dito sa east of Infanta Quezon na may layong 465 kilometers at mas lumakas po sa 85 kilometers per hour. Tropical storm category pa rin po mga kaibigan. So tignan muna natin mga kaibigan ngayon yung pinaka-track niya mga kaibigan bago natin alamin yung mga lugar na posibleng maapektuhan. Dahil anytime mga kaibigan, posibleng itaas po sa signal number 2 ang ilang bahagi po dyan sa Aurora. Nakataas na tayo ngayon sa signal number 1. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Dito muna tayo sa track niya mga kaibigan. Inaasahan mga kaibigan, tignan nyo mabuti, no? Dito po sa November 11 muna tayo. Ito po yung paaraw na ng Lunes, no? Posible niyang tahakin. Ito nga pong landmass ng Aurora. So sa Aurora mga kaibigan, inaasahan maglalandfall etong si Bagyong Nika. At nakita naman natin, ito'y magiging typhoon category. Nakita nyo naman yung pinakamata niya, typhoon category yung ganyang symbol po mga kaibigan. At inaasahan na mas lalakas siya or magi-intensifies pa. Ito'y malabo ng lumis mga kaibigan dahil napagitnaan yung Aurora mga kaibigan ng mata or sentro nga po nitong si Bagyong Nika. So alamin natin mga kaibigan, yung mga lugar po na posibleng maapektuhan nitong si Bagyong Nika dyan sa area po ng Aurora. Sa Aurora mga kaibigan ay meron po tayong mga bayan, no? Kasama dyan ng Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan at ilang bahagi po ng Maria Aurora at kasama rin ang San Luis mga kaibigan. So mag-ingat yung mga lugar na aking binanggit, no? Hindi lamang po ang area ng Aurora ang maapektuhan mga kaibigan. Ang ilang bahagi din po ng Central Luzon mga kaibigan ko ay apektado rin. Ito nga pong si Bagyong Nika. Yung trap or extension ng kanyang hangin, nakakaapekto yan. So isa-isahin natin para malinaw po sa ating mga kababayan, no? Apektado ng trap or extension ng hangin once na maglandfall sa Aurora ang Central Luzon. Kasama po dyan ang mga lalawigan po ng Aurora. Yun na nga po, no? Kasama ang Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Sa mga lungsod naman po para mas maklear sa ating mga nakatira dyan, no? Sa Central Luzon, yung iba kasi hindi naiintindihan at gusto ipaliwanag bawat lugar. So eto na, ibibigay ko na sa inyo mga kaibigan. Sa ilang bahagi po mga kaibigan ng Central Luzon kasama dyan, no? Eto nga pong lungsod ng San Pedro at yan po yung sentro. Lungsod po ng Angeles, Olongapo, Balanga, Tarlac, Cabanatuan, Gapan, San Jose, Palayan, May Kawayan, Malolos, Marilao at San Jose del Monte, Bulacan. Kasama din dyan ang ilang bahagi po ng lungsod ng Mabalakad. So sana malino sa atin mga kaibigan ko, no, para hindi po kayo maguluhan. Ang Eastern Visayas, apektado rin mga kaibigan. Ito nga pong si Bagyong Nika. So ipapakita ko sa inyo mga laliwigan, sasabihin ko para mas clear sa inyo at hindi po tayo maguluhan. Ang hirap nga naman kasi pag sinabi natin Eastern Visayas, medyo malawak yan, no? So eto na mga kaibigan, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, kasama po dyan Southern Leyte mga kaibigan. Yan po yung mga lugar na apektado, nasasako po nitong Eastern Visayas. Bukod pa po dyan mga kaibigan, ilang bahagi ng Bicol Region na apektado rin itong si Bagyong Nika. So kasama dyan mga kaibigan ang lalawigan po ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. So yung mga lungsod, para clear sa inyo mga kaibigan ko, makinig kayo mabuti. Legazpi, Naga, Iriga, Sorsogon, Masbate, Tabaco,
Paco at Ligao. Yan po yung mga lugar mga kaibigan. So sana clear po sa atin, no? So dito naman tayo mga kaibigan sa isang update natin na kung saan, no, aalamin natin yung mga posibilidad na mangyayari. Ngayon po kasi nakataas ang strong wind signal number 1 dito po sa ilang bahagi ng Luzon, no? Kasama dyan ang southeastern portion po ng Isabela. Kasama rin ang northern portion po ng Aurora, kasama ang southeastern portion po ng mainland ng Quezon, kasama naman ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Albay. Yung mga lugar na yan nakataas sa signal number 1 pero posible pong itaas yan hanggang signal number 2, 3 at yung pinakamataas, no, ay signal number 4. Dahil nga po papalapit, no, inaasahan Lunes maglalandfall sa Aurora etong si Bagyong Nika, mas mataas ang posible nating ine-expect dito. So yung malawakang pag-ulan mangyayari po yan mga kaibigan. So maging handa tayo. Inaasahan din pagdating ng Lunes, diyan sa may Central Luzon mga kaibigan, Aurora, Bicol Region, ay wala pong pasok ang mga eskwelahan dahil nga po so sobrang banta nga po nitong pag-uulan. Ngayon kasi naghahanda tayo, ayaw na natin maulit yung nangyari dito nga po kay Bagyong Marce. So madami pong hindi nakapaghanda, no? So mga kaibigan, inaasahan naman po ngayong araw, ito po napapakita ko sa inyo yung ating tinatawag na accumulated na rains na pag-uulan na posibleng maranasan, no? Ngayong araw po mga kaibigan, moderate to heavy rains po ang posibleng maranasan, 50 to 100 millimeters sa area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Inaasahan naman mga kaibigan, yung mga babang lugar dyan sa banta ng pagbabaha, mag-ingat po tayo. At landslide naman sa mga landslide prone area, especially po yung mga nakatira sa mga bundok, ang mga bundukin po mga kaibigan. Ingat po kayo dahil hindi natin masasabi yung lakas ng hangin or lakas ng pag-uulan na posibleng nga idulot nitong si Bagyong Nika. Posibleng mas malakas or mas mataas pa po yan mga kaibigan. Para din sa kaalaman ng lahat mga kaibigan, sasabihin ko rin sa inyong ilang mga updates natin na kung saan nga po, hindi lamang si Bagyong Nika ang ating minomonitor. Meron siyang mga kasunod na bagyo. Nandiyan si Ophel, no? Meron tayong sinusundan dyan. Pero yung mga bagyo naman na yan, posible ang magkaroon ng interaction. Ito nga po kay Bagyong Nika. Yung interaction na sinasabi natin, yung paghahatak ng isang bagyo na mas malapit sa kanya para magkaroon po sila ng connection, no? Yung parang tinatawag natin na Fujiwara effect. Posible pong mangyari yon. So bakit kasi ang sinasabi ng ilan, bakit daw lagi na lang dyan sa may bandang Luzon area, North Luzon, Central Luzon, diyan po laging dumadaan etong nga pong mga bagyo. So kung titignan nyo mga kaibigan, nasundan or diyan din dumaan si Bagyong Marce mga kaibigan. Kapag yung isang bagyo hindi pa nakakalayo, tapos may sinundan ng isa pang bagyo, yung hatak niya, no, or yung kanyang extension ng hangin, sinusundan po ng kasunod na bagyo. Nangyayari yan sa tinatawag natin na Fujiwara effect mga kaibigan. Interaction ng dalawang bagyo pag may distance po na 1,300 to 1,400 kilometers. So dapat alam po natin yan at para hindi po tayo maguluhan kung bakit laging may bagyong paparating. At dahil nga po ina-expect natin mga kaibigan na magdudulot po ng malawakang pag-ulan, etong si Bagyong Nika mga kaibigan, posibleng maapektuhan din ang ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao mga kaibigan dahil naman sa trap or extension nitong hangin nga pong si Bagyong Nika. Si Bagyong Nika mga kaibigan, kung titignan nyo, mas malaki ng kaunti yung pinakamata or pinakasentro niya kung ikukumpara natin dito nga po kay Bagyong Marce. Si Bagyong Marce, maliit lamang yung mata niya pero mapaminsala at malakas po yung hangin. Ito naman si Bagyong Nika, halos same sila pero mas malawak yung sirkulasyon or extension ng kanyang hangin, yung nakapalibot sa kanya, which is yung tinatawag natin na spiral clouds. So mga kaibigan, explain ko sa inyo pag meron tayong update, pag sinabi natin signal number 1, 30 to 60 kilometers per hour na lakas ng hangin. Signal number 2, 61 to 120 kilometers per hour. Signal number 3, 121 to 170 kilometers per hour. At signal number 4, ito po yung tinatawag natin na typhoon category, nasa 171 to 220 kilometers per hour. So nabibilang ngayon, ito nga po nga si Bagyong Nika sa signal number 1 hanggang signal number 2 dahil nga po may lakas siya na 75 kilometers per hour. Ngayon pa lamang po yan. O posibleng mas maitaas pa yan hanggang signal number 4 which is typhoon category. Kaya mga kaibigan ko, pag ganitong may banta tayo ng panibagong bagyo, sinasabi ko, dapat hindi tayo matakot. Once po kasi na matakot tayo, lalo tayong matataranta at hindi po natin alam ang ating gagawin. Lagi tayong aasa sa mga ayuda, no?
mas maganda tayo na po ang kumilos at gumawa ng paraan mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, unang-una manatili tayong inform sa lagay po ng panahon. Alamin natin lokasyon at yung mga lugar na apektado. Ito nga pong si Bagyong Nika. Pangalawa, i-secure natin yung ating mga kagamitan, mga ari-arian para hindi po bahain, no? Lalo na yung mababang lugar, yung mga low-lying areas at yung mga nakatira sa mga bundok. Pangatlo mga kaibigan, mag-imbak tayo ng supply ng pagkain na tatagal ng 1 hanggang 4 na araw mga kaibigan, dahil ito di natin masasabi kung hanggang kailan mag-i-stay. Kasi mabilis yung kanyang pagkilos, pero once na mag-landfall ito sa mainland po ng Aurora, posible pong bumagal yan. No? Take note nyo yan mga kaibigan. Take note nyo lagi, nangyari na yan kay Bagyong Marce. So alam po natin na ganoon ang mangyayari. Babagal yan once na mag-landfall sa ating Philippine landmass. At pang-apat mga kaibigan, lumikas tayo, no? Sa mga lugar na alanganin na kapag alam natin binabaha o yung mga landslide prone area. Makipag-ugnayan tayo sa ating LGU. Pang-5, magkaroon tayo ng communication plano sa dapat natin gawin kapag meron po ganitong klaseng bagyo na sunod-sunod, no? Dapat alam natin, no? Panghuli mga kaibigan, manatili po tayo sa ating bahay at huwag tayong labas ng labas dahil importanteng safe tayo mga kaibigan. At kapag ganitong may bagyo, automatic yan. Pag may nakataas na signal number 1, signal number 2, yung mga apektadong lugar, kahit hindi na kayo makipag-ugnayan si LGU, automatic walang pasok yan mga kaibigan. Hindi naman natin isasacrifice ang ating lagay ng ating mga anak, no? Kapag alam natin may bagyo. So mga kaibigan ko, mga kababayan, yan lamang po ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng linggo. So maging handa tayo mga kaibigan at maging ligtas, mag-ingat tayo, patuloy ko kong i-update, and please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.